May isang tatay, pangalan niya Dave. Pero sa mundo ng social media, kilala siya bilang si Hugotero King number 456. Simpleng-simple lang ang buhay niya, yung tipong kape sa umaga, pandesal, tapos diretso na sa trabaho bilang isang tricycle driver. Pero sa bawat preno at arangkada, may baon siyang hugot na mas malalim pa sa pinakamalalim na kanal sa Davao City. Ang nag-iisang liwanag at inspirasyon ng kanyang buhay ay ang kanyang anak na si Naomi. Para kay Naomi, handa siyang gawin ang lahat. Pangarap niyang bigyan ito ng magandang kinabukasan, yung hindi na nito kailangang maranasan ang hirap na dinanas niya. Kaya naman kahit anong racket, pinapasok niya. Isang araw, habang nag-scroll sa kanyang lumang cellphone, may nakita siyang isang paanyaya na kumikinang-kinang pa sa Christmas lights. Hugotero King, laro ng mga puso. Ang premyo, 1 bilyong piso. Natawa siya noong una. Sabi niya sa sarili, ano to, lokohan? Pero nang makita niya ang mukha ng kanyang natutulog na anak, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang 1 bilyon ay hindi lang pera. Ito ay katumbas ng bagong bahay, magandang edukasyon, at buhay na walang pangamba para kay Naomi. Kaya naman, kahit nanginginig ang mga kamay at kumakabog ang dibdib, pinindot niya ang join button. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magiging simula ng pinakamalaking laro ng kanyang buhay. Bigla siyang dinala sa isang lugar na parang galing sa isang sci-fi movie. Libu-libong tao, lahat may kanya-kanyang numero sa dibdib, lahat may pag-asa at takot sa mga mata. Para silang mga sardinas sa lata, siksikan, naghihintay kung anong susunod na mangyayari. Doon niya naintindihan na hindi lang siya ang nangangarap. Bawat isa sa kanila ay may dalang pangarap para sa pamilya, may pinagdadaanan ding sakit, at may pusong handang isugal para sa 1 bilyon. Ang simpleng pangarap ni Dave ay naging parte na ng isang malawakang kompetisyon kung saan ang puhunan ay hindi lang talino at lakas, kundi ang mismong puso. Ang unang anunsyo mula sa isang misteryosong buses, na kalaunan ay makikilala nilang si frontman, ay nagbigay ng kilabot sa lahat. Welcome, mga sawi at umaasa. Sa larong ito, ang puso ninyo ang magiging sandata at kalaban. Maganda kayo dahil ang laro ng mga puso ay magsisimula na. Doon sa gitna ng libu-libong estranghero, si Hugotero King number 456 ay huminga ng malalim. Para sa kanyang anak, para sa kanilang kinabukasan, handa siyang sumabak sa anumang hamon. Ang simpleng tricycle driver ay handa ng maging hari ng mga hugot at ng mga puso. Ang laro ay magsisimula pa lang. Ang unang level ng laro ay tinawag na Finding the One in a Million. Ang challenge, humanap ng kapareha sa libu-libong kalahok sa loob lamang ng 1 oras. Nakakaloka, di ba? Para kang naghahanap ng matinong jowa sa isang blind dating app, pero live na live at may time limit. Si Hugotero King number 456, na sanay lang magmaneho ng tricycle, ay nalito. Paano siya hanap ng kapareha sa dagat ng mga tao? Sinubukan niyang magpakilala, pero lahat ay abala. Ang iba, nagpapagandahan. Ang iba, nagpapatalinuhan. Siya naman, ang tanging mayaalok ay isang tapat na puso at isang bulsa na puno ng hugot. Halos mawala na siya ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, may isang babaeng nakaupo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Siya si Hugotero Queen number 143. Simple lang ang kanyang ganda, pero may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Nilapitan siya ni Hugotero King. Miss, baka gusto mong maging partner ko. Wala akong may papangakong yaman, pero may papangako akong katapatan at isang balikat na pwede mong sandalan. Sa dinami-dami ng nagyayabang dito, ikaw lang ang nagsabi ng totoo. At doon, sa isang simpleng pag-uusap, nabuo ang isang alyansa na hindi nila inaasahan. Isang alyansa na sinubok agad sa sumunod na challenge ang Damdamin Reveal, kung saan kailangan nilang ibuhos lahat ng kanilang pinakatatagong sakit at pangarap sa isa't isa. Pero syempre, walang love story na walang kontrabida. Pumasok sa eksena si number 333, isang mayabang at makisig na lalaki na tingin sa laro ay isang business transaction lang. Nakita niya ang potential kay Hugotero Queen number 143, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa discard. Sumama ka sa akin, siguradong mananalo tayo. Ano bang mapapala mo sa driver na yan? Dito nagsimula ang tensyon. Si Hugotero King, na ang tanging sandata ay ang kanyang pagiging totoo, ay kailangang ipaglaban ang nabubuong koneksyon nila ni number 143 laban sa mga pangako ng garantisadong panalo ni number 333. Habang tumatagal ang laro, lalong lumalalim ang samahan ni na number 456 at number 143.
Sa bawat challenge na kanilang pinagdadaanan, mas nakikilala nila ang isa't isa. Nagtutulungan sila, nagdadayan, at nagpapalitan ng mga hugot na parang wala ng bukas. Ang kanilang tambalan ay hindi lang para sa laro, kundi nagiging totoo na. Ang laro na nagsimula bilang paraan para manalo ng pera ay unti-unting nagiging isang tunay na paglalakbay ng puso. Ngunit ang anino ni number 333 ay laging nariyan, naghihintay ng tamang pagkakataon para sirain ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang laro ay nagiging mas komplikado at mas personal. Dumating ang isa sa pinakamabigat na pagsubok sa laro, ang the third-party intrusion. Dito, ang bawat pares ay sa pilitang paghihiwalayin at bibigyan ng bagong kapareha na sadyang idinisenyo para tuksuhin sila. Ang goal, manatiling tapat sa orihinal mong partner. Si Hugo Tero King number 456 ay ipinares sa isang napakagandang modelo na lahat ng gusto ng lalaki ay kaya niyang ibigay. Samantala, si Hugo Tera Queen number 143 ay ipinares kay number 333, ang kanyang persistent na manliligaw. Ang hamon ay hindi lang tungkol sa pisikal na tukso, kundi sa emosyonal na koneksyon. Ang bagong partner ni number 456 ay nangako ng isang buhay na marangya, habang si number 333 ay ginamit ang pagkakataon para ipakita kay number 143 ang lahat ng kaya niyang gawin para sa kanya. Ang level na ito ay isang emosyonal na roller coaster para kay Hugo Tero King. Araw-araw, nakikita niya si number 143 na kasama ni number 333, tumatawa at nag-uusap. Pinipiga ang kanyang puso. Nagdududa siya sa sarili. Sapat ba ako? Kaya ko bang ibigay sa kanya ang buhay na deserve niya? Ang mga hugot niya ay naging mas malalim at mas masakit. Minsan, ang pinakamahirap na kalaban ay hindi ang ibang tao, kundi ang sarili mong pagdududa. Sa kabila ng lahat, pinanghawakan niya ang alaala ng kanilang mga ngiti at ang pangako nila sa isa't isa. Ang bawat araw na lumilipas ay isang pagsubok sa kanyang katatagan at pagtitiwala. Sa kabilang banda, si Hugo Tera Queen number 143 ay nahirapan din. Bagamat si number 333 ay nag-aalok ng lahat, may kulang. Ang mga tawa ay pilit, ang mga usapan ay mababaw. Hinahanap-hanap niya ang simpleng presensya ni number 456, ang kanyang mga corny na biro, at ang kanyang mga hugot na tumatagos sa kaluluwa. Naintindihan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa material na bagay o sa mga engranding pangako. Ito ay nasa maliliit na bagay, sa pag-unawa, sa respeto, at sa pakiramdam na kahit anong mangyari, may isang taong hindi kay iwan. Ang pagsubok na ito ang nagpatibay sa kanyang damdamin para kay Hugo Tero King. Ang kasunod na level ay ang the ultimate choice, kung saan kailangan na nilang pumili. Babalik ba sila sa kanilang original na partner o mananatili sa bago? Ito ang sandali ng katotohanan. Habang naglalakad pabalik sa gitna ng arena, nagtama ang mga mata ni na number 456 at number 143. Walang salitang kailangan. Sa isang tingin, alam na nila ang sagot. Sabay silang lumapit sa isa't isa, habang naiwang mag-isa sa kani-kanilang pwesto ang kanilang mga temporary partners, kasama na si number 333 na hindi makapaniwala sa kanyang pagkatalo. Ang kanilang pagpili ay hindi lang isang panalo sa isang level ng laro, ito ay isang deklarasyon ng kanilang pagmamahalan sa harap ng lahat. Ang final round ay isang matinding labanan sa pagitan ng huling dalawang pares sina Hugo Tero King number 456 at Hugo Tera Queen number 143 laban sa isa pang malakas na tambalan. Ang challenge ay isang quiz bee tungkol sa isa't isa, isang pagsubok sa kung gaano nila kakilala ang kanilang partner. Sa bawat tamang sagot ni na number 456 at number 143, makikita mo ang lalim ng kanilang koneksyon. Alam nila ang paboritong pagkain, ang pinakamalaking takot, at ang pinakanakakatawang alaala ng isa't isa. Tinalo nila ang kanilang kalaban, hindi dahil sa talino, kundi dahil sa pag-ibig na nabuo nila sa loob ng laro. Sila ang itinanghal na panalo. Ang 1 bilyong piso ay sa kanila na. Sa gitna ng kanilang selebrasyon, lumabas mula sa anino ang misteryosong si Frontman. Inabot niya ang maleta ng pera kay Hugo Tero King. Ngunit sa kanyang pag-abot, may kakaiba sa kanyang mga mata, isang lungkot na hindi may paliwanag. Inalis niya ang kanyang mascara at nagulat ang lahat. Si Frontman pala ay ang dati nilang kapitbahay ni Dave, isang taong lihim na may pagtingin sa kanya noon pa man. Inamin niya ang lahat. Siya ang lumikha ng buong laro, hindi para sa pera o entertainment,
kundi para bigyan ng pagkakataon si Hugotero King na mahanap ang kaligayahan at paraan para maiparamdam ang kanyang pagmamahal sa kakaibang paraan. Ang twist ay nakakaloka. Ang laro na puno ng sakit, pagsubok, at kompetisyon ay isa palang malaking love letter mula sa isang secret admirer. Si frontman sa kanyang sariling paraan ay nagsakripisyo. Nilikha niya ang isang mundo kung saan ang lalaking mahal niya ay maaring maging hari kahit na ang reyna nito ay iba. Ito ay isang kwento ng pag-ibig na mapagparaya, isang pag-ibig na mas pinipili ang kaligayahan ng minamahal kaysa sa sarili. Umiyak si Hugotero King, hindi lang dahil sa panalo, kundi dahil sa bigat ng revelasyon. Niyakap niya si frontman at nagpasalamat. Sa huli, ang Hugotero King laro ng mga puso ay nagturo sa kanila ng maraming aral. Ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pagkapanalo. Minsan, ito ay tungkol sa pagpaparaya at sakripisyo. Natutunan ni Hugotero King na ang tunay na yaman ay hindi ang pera, kundi ang pamilya at ang mga taong nagmamahal sa iyo. Kasama si Hugotero Queen at ang kanyang anak na si Naomi Olive, nagsimula sila ng bagong buhay. Ang 1 bilyon ay naging instrumento para sa kanilang mga pangarap, ngunit ang tunay na premyo ay ang pag-ibig na kanilang natagpuan at ang pag-asang dala nito. Ang laro ay tapos na, pero ang kanilang totoong love story ay nagsisimula pa lang. Reminder, ang tunay na pag-ibig hindi laro na dapat mong paglaruan. This is Hugotero King, Hugtilagi. Di ko inakalam darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Bathala na ubusan ng pagkit. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitama ang tadhana? At nakita kita sa tagpuan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako'y ituro mo, siya ang panalangin ko. Hugotero King Productions.